Ito ang viral video ng security screening officer sa NAIA Terminal 1. Nakita nyo? Nakaharap siya sa camera. Ikaw ba? Ang tagal mo na nagtatrabaho dyan? Harap ka sa camera habang ginagawa mo yan. Privatization is the key. Nakuha noong September 8. Meron siyang isinubong bagay at tila pilit niya itong itinulak kaya panay siya inom. Susundot pa niya ito. Ang bagay na yan, posible raw nang nawawalang $300 ng isa sa mga pasahero noong araw na yon. Pero ayaw itong aminin ng officer. Hindi raw pera ang isinubong niya. Ang sinasabi may kinain lang doon siya na tsokolate ba o ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate, hindi naman ganun normal na pagkain ng mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya ganun. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng... Alam mo, ang dami nang nangyaring kabulastugan sa NAIA. Andi dito pa to si Sir. Sobrang lakas nito ni Sir. Sa kabila ng kabulastugan, napakaraming kabulastugan dyan, andyan pa siya. So, doon pa lang, meron na siyang talagang administrative violation. Kung chocolate daw palang isinubo niya, ang hindi pa masagot-sagot na tanong, nasaan ang nawawalang $300? Hindi raw kumbinsido ang Office for Transportation Security o OTS na chocolate ang kinain. Base sa investigasyon, posibleng nakuha ang pera. Sobrang tanga mo ng kriminal kapag ginawa mo yun. Lulunok ka ng singsing, ng kwintas, pero hindi ka lulunok ng pera, papel yan eh. Ano na naman kayang pinagtatakpan nilang mga magaganap? Bakit nagpalabas na naman sila ng mga ganito? Huwag kayo masyadong gullible kasi baka mamaya, feeling ko this is another smoke screen. Nang magdesisyong magsagawa ng manual inspection sa hand carry baggage ng pasahero. Mismo ang babaeng officer ang nag-inspeksyon noon. Pagkatapos ay nagreklamo ng isang Chinese na pasahero. Mabilis lang kayo ng inspection habang nagreklamo yung Chinese passenger. Umalis siya. Habang kinakausap sila ng lumilid lang siya ng konti. At siguro she is not aware na meron siyang isang camera na makaharap siya. Kaya nga, so ikaw ba? Are you willing to swallow $300 and then you defecate and then you kalkal your echas? Noon ka nakadesperado para sa halagang 15,000? Para sa halagang $300 pahirapan na yung paglunok, paglabas, pahirapan pa yung kasi bubulat-latin mo yung ebak mo Ngayon, proven na talaga na every time na may mga magta-travel out of the country, si PBBM parating may eksenang nagaganap sa airport. Pang ilang beses na to, di ba? Try ko nga sa'yo, natututo naman siguro tayo dun sa kanilang pattern. Oo, kasi alam na rin, katulad din ng mga sa mga kabataan kanina, alam na natin na yung airport natin palpak. Pero hindi natin in-expect na ganito sila kagarapal. It's either talagang hapit na hapit to si ate or I guess it's really about time para dyan sa privatization. Kung ang plano is November 2024, why not? Let's make it sooner. Sobrang lala naman, takin mo, ganito na sila. Alam mo ba ang sabi ni JB Ejercito? Dito ako hindi talaga natuwa. Ang sabi ni JB Ejercito, it's about time nataasan na daw yung sweldo ng mga ito para daw hindi na sila magnakaw. Boo. Hindi kaya dapat putulan na ng mga kamay yan bago taasan ng sweldo? Taasan na daw ng sweldo yun ang nila. Yung mga pulis nga tinaasan ng sweldo, kita mo mga drug lord ngayon. Kaya lang kasi hindi naman nila yan, Tito Apple, planong linisin talaga. Actually, plano nga nila gawing bulok yan, bulukin pa ng gusto yan para talagang i-push na yung privatization. Hindi na pinangalanan ng 28-year-old contractual officer. Pero 7 taon na raw siyang nagtatrabaho sa OTS at sumisweldo ng 16,000 pesos kada buwan. Nanindigan siyang hindi siya nagnakaw. Wala nga raw nakuha sa kanya ng kapkapan ng mga otoridad. Pero paano may makukuha siya? Nilunok mo Chocolate naman yun. Chocolate. Duda ng OTS, posibleng kasabot niya ang supervisor na nagbigay ng tubig at ang x-ray operator na siyang nag-utos na manual inspeksyonin ang bagahe. Tinan mo Puta, $300 may kasabwat pa ako. So kung 3 kami magkakasabot, $100 kami pag kinalkal ko yun sa tumbong ko. Ano yun? Sasabihin nung amo, wag ka munang umebak.
Wag muna, lumunok ka pa ng mga 5 pa. Ano ka, alkansya? Alkansya talaga yung kita mo nilunok yung ano. Mamaya na natin biyakin. Sabi, ang Pilipinas nating mahal. Bagong Pilipinas, bagong muka, palakpakan. Naka-preventive suspension na sila. Naisampa na ang kasong administratibo, partikular ang grave misconduct, at inihahanda naman ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So, tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice. Gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sinubukan naming humingi ng mas mahabang kuha ng video para malaman ang nangyari bago at pagkatapos ng pagsubo. Pero hindi muna nagbigay ng kopya ang OTS. Pre, hindi magbibigay ng kopya, kayo naman. Bigay ng kopya yan, di natapos kagad yung usapan dyan. Kailangan pahabain natin yan, magkakaroon pa ng Senate inquiry. Tapos biglang boom, may isang senador na magsasabi na, I guess it's about time for the privatization because if you're gonna look at the Cebu Airport, it's successful. Ganda-ganda ng Cebu Airport, wala tayong nababalita mga ganyan dahil privatized. So I think it's about time. November 24, that's sobrang tagal pa niyan. No? Let's make it sooner, palakpakan. Diba? Ganyan lang yan. Kayo talaga, huwag kayo masyado nagpapaniwala agad-agad dun sa... Tingnan nyo muna, i-challenge nyo yung mga balita. Tingnan nyo, baka meron silang mga tinatago pa. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga pagnanakaw ng ilang tauhan ng NAIA sa mga pasahero. Gaya na lang noong Pebrero, na video ng ilang Thai tourists na pagnanakaw sa kanila ng ilang NAIA personnel. Ayun, yung mga yun, naniniwala tayo, nakaw talaga yung putya. Pera, lagay sa bulsa sa jacket, yun, nakaw. Maraming paraan versus ilunukin mo yung pera. Putya yan. Sa sumunod na buwan, isang security officer naman ang nagnakaw ng relo ng Chinese na pasahero sa NAIA Terminal 1. May internal cleansing naman ang ginagawang OTS sa kanilang mga tauhan para maiwasan ang ganitong insidente, kabilang yung paghihigpit sa hiring process at pagbabawal sa pagsuot ng jacket at bulsa sa kanilang mga uniforme. Pero sa kabila nito, may mga nakalulusot pa rin. Kaya ngayon, ipinatawag na ang mga supervisor para makaisip kung ano pang pwedeng paghihigpit ang gawin para maiwasan na ang pagnanakaw sa airport. Yun daw. Para daw makaisip sila ng iba pang mga paraan para makapagnakaw. Ay, hindi, makaiwas. Sinabi nga kanina, tinan mo, ang media, anong pinapakita? Nung una sa Thai, pangalawa yung relos, ilang beses na nawalan ng kuryente, ilang beses nagkandali-delay, kumidlat lang, 2 araw walang flight. Tuwing holiday na lang, walang magkakaroon ng aberya. New Year na New Year, nagkaroon ng aberya. So, makikita mo, ang pattern is, may pangit na mangyari para batikusin yung pamunuan ng NAIA. Payag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Tingnan mo, saan ka makakita na nagsisermon na nakangiti? Payag ba kayo na masira tayo sa international community? Kasi yun ang palalabasin nila eh. Sira na tayo sa international community. Sira na tayo sa local travelers. Anong gagawin ng mga senador? We have to do something. What are we gonna do? Let's privatize it. May nagagalit bang ganun? Nakangiti? Paano kang nire-respeto kung ganun ka magalit? Dapat pag nagalit ka, labas nyo yung mga kamay nyo, pagtatatagpasin natin yan. Dapat ang nagtatrabaho sa airport, walang mga daliri. Palad lang meron. Walang mga daliri. Tingnan ko kung may mandugas pa dyan. Ngayon, 60 personnel na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag paghigpit sa manual inspection. Sana rin daw mapagbigyan ng hirit nilang itaas sa 30,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga personnel. So 30,000 from 16 yung tao na yon, minimum wage siya for the past 7 years. So, gusto nilang plus 100% or plus 14,000 at least man lang daw para 30,000 yung base. Wow. Ganyan din ginawa ng PRD sa mga pulis, tinaas din yung mga sweldo. Pagkatapos ni PRD, anong nangyari po siya? Yung mga tinaas niyang sweldo, naging mga magnanakaw, naging mga kidnapper, naging mga mamamatay tao.